Atong wala talaga kay Airblade mga idol na hinahanap ng iba, which is yung pocket. So wala po siyang utility pocket. So sana hindi mawala ito sa market, pero goods naman ito talaga mga idol. Isang mapagpalang araw na naman mga idol. Welcome na naman sa isang episode ng Moto Features at ang ibibigay natin ay walang iba kundi si Honda Airblade 160. Gaano nga ba ito kaganda at kasulit? Alamin natin yan sa video na to. Welcome to Hadyo Moto Vlogs. Let's go! At ito na nga si Honda Airblade 160 Special Edition mga idol. Napakaganda at napakasolid. Bakit kaya hindi mabenta ito? Check natin mga idol kung gaano ba kaganda ang Airblade o 160 na to. No? Okay, unahin natin sa kanyang unahan na meron po siyang windshield na para lamang sa forma. No? Dapat medyo pinakalakihan. But anyway, okay na rin. Tapos mapapansin natin ng Airblade is marami siyang kanto or edges kasi Airblade nga, di ba? So yun, marami siyang kanto-kanto, no? So, but anyway, okay naman, goods naman siya. So, itong handle niya rito, meron siyang windshield na smoke lens. Tapos dito naman, meron po siyang chrome design na Honda. Okay? Tapos ang pinaka body pairings or body color niya is matte black. Then dito naman sa kanyang unahan, makikita natin napakakisig na kanyang daytime running light mga idol. Ayan. Sobrang ganda. Ito yung kanyang signal lights na ordinary bulb ang gamit. Tapos nandito yung kanyang twin LED na kung saan meron po siyang high and low. Tapos mas maliwanag at mas maganda compare natin sa ordinary bulb. Okay, telescopic fork po ang gamit nito sa kanyang suspension. Tapos disc brake with one pot caliper. At ang kagandahan nito, meron po siyang ABS or anti-lock braking system. Okay? Sa maliit na motor na to, meron po siyang ABS pa rin. Alright, sulit ka dito. Mags po ang ginamit niya rito na may sukat na gulong na 90 by 80-14. Okay? Tapos tubeless po ito mga idol. Okay, punta naman tayo sa kanyang bandang likuran mga idol. Yan, very unique naman ang design dito. Napaka-sporty design naman. Tapos LED po na mayroon po siya parang daytime running light. Oh. Ang ganda, solid. LED po ang tail light niya. Tapos signal lights niya. Ordinary bulb po mga idol. Then pagdating sa baba, may decals na Honda. Tapos nandito yung kanyang plate light. Tapos meron po siyang reflector na maliit. So gumagamit po siya ng suspension na dual shock absorber. Wow! Sa maliit na design nito or maliit na body nito, naka-dual shock absorber po ito mga idol. Tapos meron po siyang tire hugger dito. Ang braking system niya dito is drum brake. Tapos mags din po ang ginamit niya rito na may sukat na gulong na 100 by 80-14. Wow! Wow na wow! Malaki ang gulong nito mga idol. Tapos dito naman tayo sa side profile mga idol. Makikita natin muna yung kanyang mga minimalistic na decals and naka-emboss na model name na Airblade Gold. Wow, special edition. Napaka-premium ang design. Pati dito, may AB, abnormal or AB, Airblade. Tapos dito naman, decals niya naman, SP or Special Edition 160. Okay? Now, dito naman sa bandang ibaba, makikita natin yung radiator niya. Kasi gumagamit ito sa cooling system niya na liquid cooled. Okay? Okay, may muffler guard po siya na napakalaki. Ayan, sakop na sakop ang buong muffler mga idol. Alright? Then, ito naman ang kanyang pinion. Footrest, bakal po ang gamit niya rito. Okay, sa subprofile naman dito sa kabila ay makikita pa rin natin kung ano yung meron sa kabila na design ng mga decals and emboss na Airblade Special Edition. Like ito, meron din siya, meron din po siya. Okay? Dito yung kanyang airbox and crankcase mga idol, no? So, kagandahan dito, built na po siya ng ESP Plus or Enhanced Smart Power na kung saan 4 bulbs na po ang gamit ito. So, asahan natin na ESP Plus is naka 4 bulbs na po ito mga idol. Alright? Dito naman tayo sa kanyang crankcase mga idol. Mapapansin nyo, wala po siyang kickstarter. Wala po siyang kickstarter dahil meron po siyang
ACG o alternating current generator na kung saan mas malaki na kuryente ang dulot nito mga idol. Hindi mo na kailangan ng kickstarter. Okay? Ito yun naman yung kanyang side stand. Meron po siyang side stand kill switch. Hindi siya magpa-function hanggat nakababa ito. Pag nakataas, magpa-function na. Okay? So punta naman tayo sa bandang itaas mga idol. Yan. Makikita natin na meron po siyang digital panel meter. Okay? Na kung saan mas informative ang makikita mo rito na merong mga indicators like ABS, idling stop system, engine check, temperature, so on so forth. Okay? Tapos meron selector na select and set. Buttons and switches naman tayo mga idol. Meron po siya sa kaliwa na high and low, busina and turn lights. Tapos dito naman ay merong idling stop system nga mga idol na eco-friendly, then electric starter button. Then, pagdating naman sa controls naman mga idol, meron po siyang throttle control with brake lever sa unahan at hand grip with brake lever naman sa likuran. Automatic transmission, kaya madaling imaneho mga idol. Gas and go lamang. Okay, pagdating naman sa kanyang convenient features, atong wala talaga kay Airblade mga idol na hinahanap ng iba, which is yung pocket. So, wala po siyang utility pocket. So, dito tayo, meron tayong fuel and seat, then meron po siyang keyless system. Pero dito naman siya bumawi, naka-keyless na po siya mga idol, no? So, meron siyang anti-theft and answer box system. Safe na safe ang motor mo. Okay, tapos nandito naman yung kanyang fuel refiller na kung saan hindi ka natatayo, no? Kung sakaling tinatamad ka tumayo, magpagas lamang. Then dito naman sa kanyang upuan mga idol, leather po ang ginamit niya rito. May dalawang two-tone which is yung brown and black. Okay, kasyang-kasya yung 1, 2, 3, 4, 5 na tao. No? Medyo okay din naman yung upuan niya. Hindi naman siya ganong kalapad katulad ng mga NMAX or mga malaki ang motor. Okay, na scooter. Okay, dito naman sa kanyang under seat compartment. Yan, ayun makikita mo ang lawak mga idol. I'm 5'4" in height siguro, halos na. Buong pa ako, kayang-kaya niya ilagay dyan. Pero kung red horse check mga idol, dalawang case kayang-kaya dito, no? Or isang case, tapos meron kang gin. Ito dito gin, dito red horse, dito pulutan, unbox dito. In case na wala kang case ng red horse, meron pwede dito, tapos dito yung unbox, okay? Tapos ang kagandahan dito, meron po siyang USB charger, na safe naman talaga mag-charge dahil nasa under seat compartment siya mga idol. Ayan. So, USB charger. So, pwede ka na mag-charge anytime, anywhere. Tapos, kung meron kang hahanapin, meron po siyang LED lights dito para sa mga belongings mo na hinahanap mo tuwing gabi. Okay? Ito lang yung napansin ko talaga is wala po siyang stopper dito. Talagang wala. Talaga. Pero but anyway, okay naman siya. Diba? Tapos dito naman sa kanyang likuran ng upuan, meron po siyang lalagyanan ng mga tools. Yan yung mga freebies nyo. Kung sakaling bibilhin mo to. Okay? Alright. So, idagdag ko na rin mga idol. Meron tayo dito mga footboard. Ayan. Footboard siya pero wala siyang footrest mga idol. So, isa din sa mga dapat kinoconsider ni Honda yung pag-develop nitong footboard tapos meron siyang foot extension katulad ng Yamaha NMAX. So, meron lang siyang flat footboard mga idol. Ayun mga idol, pag-usapan natin ang kanyang seat height at presyo regarding sa cash and installment nito via Supreme Bike. Okay? Let's go! At ito na nga mga idol, pag-usapan natin ang kanyang seat height, no? Kung pasok ba ito sa 5'4" in height na katulad ko at 58 kilo na katulad ng pangangatawan ko. Let's go! Check natin si Airblade. Okay. So, well, good naman siya mga idol. At napakaliit talaga compare natin sa mga 160 like Honda Click 160 or NMAX 155. Napakaliit nito mga idol. Para kang underbone ang datingan nito. Siguro sa iba, nalilitan talaga sila sa Airblade dahil hindi nga masyadong kabalki siya, no? At in a long ride, para siyang may maliit na motor ka lang talaga, no? Asian ng datingan. Pero pagdating naman sa 5'4" in height, makikita natin, tip 2 rin ako dito, pero maliit talaga compare natin sa NMAX. Then pagdating naman sa kanyang handle, pag maneuver pa mga idol, is napakagaang talaga. Pero yun nga, sabi nga natin, in comfort riding, pag 160 talaga, mas maganda talaga yung medyo bulky na motor. Unlike dito kay Airblade,
is okay naman siya para sa mga maliliit na tao nga naman. So, recommended ito sa mga baguhan or lady rider. Kung sakaling ikaw ay hindi pa marunong dahil automatic transmission po ito mga idol. Tapos, pagdating naman sa mga city driving, pasok na pasok talaga siya. No? Kahit mga masisikipang daan, eskinita, no? So, pasok na pasok sa dahil compact yung design niya mga idol. Or compact yung pinaka-body dimension niya mga idol. So, good. Ayos. At pag-usapan naman natin ang kanyang presyo with regard sa cash and installment via Supreme Bike Masinloc Zambales branch. Ang Airblade 160 ABS Special Edition ay may cash na 125,900. Ang lowest down payment naman nito ay nasa 19,608. Para sa 3 years nito is 6,095 pesos. At kung maaga ka at on due date ka magbayad, ay meron itong rebate na 500 pesos. Para na lang, ang presyo ay pwedeng magbago, depende po yan sa lugar, dealer o promotion ng bawat dealer na inyong pupuntahan. At kung sa tingin nyo ay sulit itong Honda Airblade 160, i-comment mo na yan para mapag-usapan na. At para tapusin ang video na ito, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bagong at lumang mga motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Motovlogs TV. Ito po si Haji from Haji Motovlogs. Thank you for watching and peace out.